Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng paalala sa Philippine National Police na panatilihin ang presensya, disiplina at serbisyo sa publiko. Kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na patuloy na itaguyod ang profesionalismo, disiplina at tiwala ng publiko habang ipinagdiriwang ng organisasyon ang kanilang PNP Day ngayong araw. Sa video message, binigyang pugay ng Pangulo ang mga natatanging pulis at unit na kinilala dahil sa kanilang mahusay na serbisyo, liderato at dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, ang pagdiriwang ng PNP Day ay paalala kung bakit itinatag ang Philippine National Police noong 1991. Muling tiniyak ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan sa pamamagitan ng mas maayos na pagsasanay, mas mabilis na response system at mga mekanismo ng pananagutan na nagpoprotekta sa kapwa, publiko at sa maging mga tapat na pulis. Sinabi rin ng Pangulo na mas naging hamon ang tungkulin ng pulisya mula nang maitatag ang PNP. Ayon sa Pangulo, ang mga parangal din ay iginagawad upang bigyang pugay ang mga PNP personnel na naghahatid ng konkretong resulta sa pamamagitan ng epektibong operasyon, mas pinahusay na serbisyo at pambihirang pamumuno. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I ask every member of the PNP to focus on what matters most: visible presence, disciplined conduct, and service that communities can trust. These are the actions that steadily rebuild the confidence and give meaning to the badge that you wear. Congratulations to today's awardees, and my appreciation to all who have continued to serve with commitment and with love for the country. I wish you a happy and meaningful PNP Day. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa nasabing event kundi pinadala niya itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon naman si Pangulo ay abala dito sa palasyo dahil magkakaroon siya ng tatlong magkasunod na pulong sa kanyang opisina. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.